Inaasahan naman na mas marami pang hostages ng Hamas ang mapapalaya. Ito ay dahil pinalawig pa ng 2 araw ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at naturang militanteng grupo. Ang sentro ng balita mula kay Joyce Salamati. Pumayag na ang Israel at Hamas na palawigin pa ang pinaiiral na tigil putukan. Ito ang magandang balita na ibinahagi ng Qatar na may malaking papel sa pagsasakatuparan ng pansamantalang ceasefire. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Qatar, pinalawig pa ng 2 araw ang humanitarian truce ng Israel at ng militanteng Hamas. Ikinalugod din ng White House ang 2-day extension. Ayon kay US President Joe Biden, sa tulong ng naunang pagpapatupad ng tigil putukan, mahigit 50 hostages ng Hamas ang nakabalik na sa kanilang mga pamilya. Habang nagbigay daan din aniya ang ceasefire para makapasok ang mas marami pang tulong sa Gaza Strip. Pinasalamatan ni Biden ang Israel at Qatar at Egypt sa pakikipagtulungan nito na nagresulta sa pagpapalawig ng tigil putukan. Sa huli, tiniyak ni Biden na hindi sila titigil hanggat hindi napapalaya ang lahat ng bihag ng Hamas militant group. Sa gitna ng umiiral na tigil putukan, labas-pasok naman ang mga truck ng iba't ibang humanitarian aid sa Gaza Strip. Sinamantala kasi ng mga ahensya ang ipinatutupad na ceasefire para makapaghatid ng mga kinakailangan tulong ng mga sibilyang naiipit sa lugar, kabilang na ang mga medical supply at langis. 11 Israeli hostage naman ang pinakahuling batch ng mga bihag na pinalaya ng Hamas. Bilang kapalit, 33 bilanggong Palestino sa Israel ang pinalaya na kinabibilangan ng 30 bata at 3 kababaihan. Samantala, sa gitna ng tigil putukan sa Israel at Gaza, 3 Palestinian college students naman ang lubhang nasugatan matapos ang pamamaril ng isang lalaki habang sila'y naglalakad sa Vermont State sa US. Agad namang naaresto ang suspect sa pamamaril na naghain ng not guilty plea sa harap ng 3 bilang ng attempted murder case na isinampalaban sa kanya. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng otoridad ang anggulo ng hate crime. Joyce Salamatin para sa Bayan.